Ayan po, isa pong mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan sa lahat ng oras at pagkakataon. At siyempre, kagaya ng madalas kong sinasabi sa inyo, mailayo nawa kayo dito sa mga politikong mga kawatan dahil baka mamaya ay mahawa kayo ng mga sakit ng mga ito. Ayan, at bago po tayo pupunta doon sa ating main topic ay gusto ko lamang pong i-remind sa inyo. Sabi ko nga po, hanggat hindi dumarating yung araw ng ating raffle draw, ay patuloy ko pong i-announce kung kailan po yung ating raffle draw na kung saan po ngayon na po, darating na Sabado at 12 noon po. Eksaktong alas 12 ng tanghali. Ayan. So, ayan po, kung inyo pong tatanungin ako kung ano pong masasabi ko dun sa SUNA, siguro po ay konti lang naman yung masasabi ko siguro dahil hindi po naman siguro ako yung tamang tao na para manghusga or magbigay ng opinion dyan sa naganap na SUNA ni BBM. Na kung saan po ay libo-libo palang mga kababayan natin ang nabigyan daw puno ng titulo. Parang mukhang baliktad yata kasi kung doon po sa sinasabing libo-libo yung nabigyan ng titulo na ipinamahagi ng kanyang government, ay bakit itong mga katutubo dyan sa ano nga yan, sikat na kwan yan, sikat na pinupunta ng mga turista. Yan, Boracay. Yan po, nung panahon po ni President Duterte, yan po ay ipinamigay niya po yan sa mga katutubo. Pero ngayon po binabawi, hindi po ba? At hinarangan na nga po yan at binawi po sa madalit salita. So parang baliktad yata, parang hindi yata makatotohanan yung sinabi ni BBM na maraming mga kababayan natin ang nabigyan ng titulo. Okay, kalimutan na po natin yan. At tungkol naman po doon sa kwan, wala na po ako masyadong sasabihin pa doon sa SUNA. At maliban naman po dito sa may konti akong i-comment dito kay Abalos at saka dito kay kay Gibo na hindi ko alam kung ano itsura nito. At yun, mukhang sir, Mr. Gibo Teodoro at saka itong Mr. Abalos ay mukha yatang parang hinighlight nyo lang yata na mas matalino sa inyo si Maharlika at lumabas na may kaingingan kayo. Bakit ko nasabi? Unang-una, nataranta na kayo doon sa pinakitang video. Okay? Doon sa pinakitang video, maliwanag po yan, na walang sinabi si Maharlika doon na, sabay-sabay natin panoorin itong pulburon video ni Ferdinand Marcos Sr. Wala po siyang sinabing ganoon. In fact, ang sinasabi niya, kayo na po ang mahuhusga after po ninyo mapanood ang video ito. Video ng mama na ito. Maliwanag po yan. Wala po siyang sinabi na si Ferdinand Marcos Sr. Jr. yan. Na wala po siyang sinabing ganoon. So ngayon, kayo mismo ang naglagay sa kahihiyan dito sa ating presidente. Kasi inassume ninyo na siya yun. Sinasabi pa ninyo fake yun eh. Di ba? Fake yung video na yun. So kung fake pala, di sana hanggang doon na lang kayo sa hindi si BBM yan. Dinanay nyo na lang sana. Di ba? Kisa naman sasabihin ninyo na idadalhin namin yan sa Amerika at magpapatulong kami na imbestigahan yan. Di tinanggap ninyo na si BBM yung kayo ang nagsabi dyan, kayo ang tumanggap o inassume ninyo na yan ay si BBM. Di ba?
Kaya parang doon lang ako nawindang sa inyo dahil antimano ay nasabi natin na praning na kayo, na technical yata kayo ni Maharlika. Parang ang ibig sabihin, wala pa sa dulo ng kalingkingan niya yung versus yung katalinuhan ninyo sa kanya. Di po ba? Lumalabas lang ng ing-ing kayo. Dahil unang-una, wala, sa kahit na sa ang korte, wala po kayong maikakaso sa kanya. Unang-una, wala po siyang sinabi na si Bongbong Marcos yan. Di po ba? So sana, nag-imbestiga na lang kayo. Hindi na lang kayo nag-ngak-ngak sana, nag-ngak-ngak. Unang-una, hindi. Sabi ko nga, hindi tanga si Maharlika na para ilabas niya yung video na yan, na para i-pinpoint niya mismo dyan si Ferdinand Marcos Jr. Pangalawa, hindi naman niya ilalabas yan na hindi niya pina-authenticate yan, video yan. So, ibig sabihin, genuine yan, hindi po yan fake. Okay? Ganon lamang po, parang lumabas kasi na napakatangan nyo naman. Okay? So, yun lang po ang gusto kong ikikon doon. At ako po ay magbibigay lang ng opinion doon. Ngayon, at dahil dyan, sa palagay ko ay huwag na natin ulit-ulitin yung pagiging tanga ninyo at talaga namang ganun ang lumalabas. Huwag na natin ulit-ulitin yan. Pangalawang napuna ko, hindi doon sa speech ni BBM, diyan sa SUNA, kundi ang napuna ko, yung mga suot itong mga dumalo dyan, kongresista at saka itong mga senador at mga asawa ng mga senador at mga kongresista. Nakita niyo naman po na garbong-garbo, napakagarbo yung mga barong nila. Napakagarbo yung mga Pilipinyana nila, na mga suot nila. At talagang na mga masabi natin talagang mamahalin. Pero yun na nga po hindi na kayo nahiya na para magpakita ng ganong kagarbo na mamahalin ninyong mga damit, diyan lang sa SUNA na yan, samantalang napakarami nating mga kababayan ang walang makain. Ganun lang po, yun lang po ang kinukwestiyon ko doon. O, di po ba? Nasisikmura ninyo yung ganon? Alam na alam ninyo na napakarami nating mga kababayan ang nagugutuman. Pero bakit ganon? Na sobrang garbo yung mga damit ninyo. Pero wala yan sa yung mga barong ninyo, tinatansya ko, yan lang yung mga tig 7,000 lang yan, mga barong ninyo na yan. Oh, ba't ko alam? Kasi yung mga barong ko, yung nakikita nyo naman, yung mga suot kong mga barong, hindi ko na sasabihin dito kung magkano. Pero sisiguraduhin ko, wala yan, triple ako sa presyo ng mga barong nito, bagamat garbong-garbo na yan. Oh. Dinaig nyo pa ako. Nasamantalang ako, wala akong kinurakot na pera ng gobyerno. Pero ang gaganda at mamahalin yung mga barong ko, kaysa dyan sa inyo, na yung mga barong ninyo na yan, ay pera namin yan, pera namin mga taxpayer yan. Dinaig nyo pa ako, mga unggoy kayo. Ngayon, sino ngayon ang mga kwan sa atin? Ay, nako. Sige nga. Ganito na lang. Since na nakita ko yung mga ganyang mga barong ninyo na ipinakita niyo dito sa ating mga taong bayan, sa ating mga kababayan na napakagarbo yung mga suot ninyo, na samantalang kadami-dami nating mga kababayan nagugutuman. Sige nga, mag-passion show kayo tayo. Ayan, isang challenge na, mag-passion show tayo. At magpakitaan tayo ng resibo kung magkano yung mga barong ninyo at saka itong mga barong ko dito. Sige daw. Ngayon, pagka natalo kayo, siyempre may postahan ito. Hindi ako pwedeng makipag-challenge dito na walang postahan. Dahil ang sinasabi ko rito, yung ipoposta ninyo ay dito po ibibigay sa mga subscriber ko or dito sa ating mga kababayan na walang masaing. Kagaya ng lagi kong mga challenge sa inyo. Ganun lang kasimple. Sino daw ang kwan dyan? Total, ayaw niyong tanggapin yung challenge kung makipagpatayan kayo sa akin di dyan na lang tayo sa barong. Mag-passion show tayo, pero ang pinag-uusapan natin dito yung presyo ng barong ninyo at presyo ng barong ko. Aber,
Yan na lang. I-posta ninyo lahat ng kayamanan ninyo, titriplihin ko. Ganun pa rin ang challenge ko. At ito, sabi ko nga, wala ako ni centavos na kukunin dyan sa pustahan natin na yan kung halimbawa ako manalo. Wala akong kukunin yan. Bagkos yan ay ididiretso ko, ibigay dito sa mga subscriber ko. At dito, sa mga kababayan kong walang masaing. Ay kung ito ang pensyon ko Pensyon ko sa SSS na nakuha ko. Abangan nyo sa Sabado, ipamimigay ko ng buong-buo yan. Wala akong kukunin na centavos dyan sa pensyon ko na yan. Sige daw, kayo ba mayroong ginawang ganyan? Yung sarili niyong pira? Ay ito si Tambareslos, milyon-milyon yung ginawaldas niyan, hindi naman niya pira, pira din namin yan ng mga taxpayer. Ganyan kayabang ito, nagbibigay ng mga ayuda ko pero mas malaki pa yung kinupit kasi kisa doon binigay dito sa mga kababayan natin. Ganyan kayo Kaya yabang ninyo na wala naman talaga kayong binatbat. Sa totoo lang, kung may mga patay gutom at mga hampas lupa, kayo mismo. Kayo yung tipong mga para kayong mga gurame na gutom. Yun ang tinuwan ko sa inyo. Yung isa naman dyan, wala, yung isa dyan na kongresista, ipinaras yata niya, hinablot yata niya yung kortina nila na binili niya sa ukay-ukay, yun ang pinagawa niya ng Pilipinyana. Okay yun. Kasi at least, kortina niya yung ginawang Pilipinyana na sinuot niya dyan. Pero yung iba, napakagagarbo ng masuot. Mamahalin talaga. Pero ang sinasabi ko ay tungkol lang sa barong dito sa mga lalaking mga pumunta dyan na nakabarong na ang gagara ng mga barong. Pero sabi ko nga, pwede ko kayong i-challenge dyan. Magpagandahan tayo ng barong, mahalan tayo ng barong. Kung sino mas mahal na barong kaysa yung sinuotin nyo at saka yung mga barong ko na nandito. At saka gusto nyo, magparamihan tayo ng barong. Ganun ba? Lahat ng challenge bibigay ko sa inyo. Bibigay ko. Makipagpustahan lang kayo sa akin. Sige daw. Mga wapan kayo, mga ungas kayo. Hindi nyo alam na napakarami nating mga kababayan ang nagugutuman. Napakarami nating mga kababayan ang walang masaing. Pero yan, napakagagarbo yung mga sinusuot ninyo para lang umatin sa ganyang mga sona na yan. Dapat nga yan, naggawa na lang kayo Nagbahag na lang kayo. Di kayo nagtapis na lang kayo ng dahon ng saging kasi pinapakita ninyo doon sa mga kababayan natin na walang masaing, yung kagarbuhan ninyo na alam naman namin na yung mga ginagarbo ninyo yan ay pira namin yan at hindi nyo pira. Katunayan, kasasabi ko lang kanina lang, kayo ang mga certified na patay gutom, mga certified na hampas lupa. Ganyan yung mga hindi nakakatikim na mga magagandang damit. Ganyan, talagang kala mo, magyayabang, hindi nila kinukonsider na napakarami natin mga kababayan ng gutom. Yan ang pwede kong kaninan, ang ipupuna sa inyo. Maliban dyan, sige, bahala na kayo magyabangan dyan, wala na akong pakialam dyan, wala akong sasabihin dyan tungkol dyan sa zona na yan, maliban doon sa sinasabing kabaliktaran, na ang sinasabi na migay ng napaka-milyon-milyon nating mga kababayan ng titulo, na kung saan naman, yung mga binigyan dati ni President Duterte, dyan sa, ano yung kanina, nabanggit ko, yung resort na yan dyan sa Panay na yan, nabanggit ko na yan kanina, nalimutan ko na, Boracay. Ngayon, tingnan nyo. Di ba pinagtatatakot yung mga katutubo dyan? Sinara yung daanan ng mga katutubo dahil binabawi. Dahil ang kunyata, isang cabinet secretary tayo ata itong animal na ito, ang gustong kamkamin yun ng mga pinamigay na President Duterte dati na mga titulo dyan sa mga sa mga katutubo. Ulol! Para kayo mga gago. At saka dito,
Kitang-kita na yung mga katangahan ninyo. Mukhang naisahan kayo dito ni Maharlika. Kumagat kayo sa pain niya, ipinapakita nyo lang, kinukumpirma lang ninyo na yung video na yon ay ang inyong amo. Hindi siya nagkumpirma yan. Sige daw. Ang mga abogado kayo, di ba? Hindi nyo nahalata yun. Hindi nyo nakita yun. Hindi nyo narinig yung sinasabi ni Maharlika. Kayo ang bahalang maghusga at ito na yung video ng mama na ito. Wala siyang sinabing si Bongbong Marcos yun. Na sinasabi niyong fake yun. May mga kinunta kayo mga tainga-tainga. Oy! Napakabugok talaga ninyo. Kaya walang matino dito eh. Kasi nga, puro mga bugok at mga bangag ang nandito. Ano nga aasahan itong mga babayan natin kung mga di na kayo mga bugo, mga bungog pa kayo. Ay sus! Pinakita nyo lang kay Maharlika yung kabubuhan ninyo. Napakasimpleng isipin, hindi nyo naisip yun. Kahit saan kayong korte pumunta, hindi ako abogado. Kayong mga abogado kayo na ay awan ko. Dahil nga siguro malamang talagang mga sunog na yung mga utak ninyo. Kaya ganyan kayo. So, yan ang masasabi ko. Pero mga kababayan, ito sa halip na pakialaman ko pa yung mga suna na kasinungalingan na yan, dyan, yung isa lang na yun na kasinungalingan nakita ko, ayoko nang i-discuss pa yung mga ibang kasinungalingan, pero masasabi ko lang, tayong mga Pilipino ngayon, lalo na kayong mga mahihirap nating kababayan, wala na talaga kayong maasahan. Kaya hayaan ninyo. At pipilitin ko na gawin ko ang aking makakaya para kahit paano ay ako na ang tutulong sa inyo. Yun po ang masasabi ko at hayaan na natin sila. Wala talaga kayong mapapala rito. Dahil unang-una talagang hindi na kayang abutin yung ng utak yung para sa pagtulong dito sa mga mahihirap nating kababayan. Iisa lang sa utak nila kung paano magnakaw itong mga animal na ito. Ang gaganda ng mga barong nila, ang gaganda ng mga Pilipiniana nila, pero yung mga mukha nila, grabe, ang papangit! Si Boying Remulla ba, nakita niyo si Boying Remulla? Doon sa Suna, huwalay. Anong ibig sabihin? Kayo na maghusga. Ang papangit. Wala kang makita maganda-gandang lalaki doon. Wala ka man lang makita maganda-gandang babae doon. Kung hindi mukhang bayawak yung mga babae na mukhang mga daga. Yung mga lalaki naman, mukhang mga kanggaro. Ang papangit! Tingnan si Tolentino, nandun sa tabi ni Juan, bago mag-speech si Bongbong Marcos. Si Tolentino nandun, samantalang, kung hindi si President Duterte yan, hindi nakapasok sa Senado yan. Yan ang pakatandaan ninyo, mga kababayan ko. Huwag mong mga iboto yung mga animal na yan. Mga traidor. Lahat yan, mga yan, wala na kayo iboboto. Sabi ko nga sa inyo, lahat na lang. Lahat ninyo na wala yung mga mukha na yun na nandito ngayon. Huwag na kayo magboto dahil unang-una, walang may tutulong sa inyo. Puro lang daldal yung mga yan. Puro lang pangako yung mga hayop na yan. Kung ano-anong sasabihin, kung ano-anong pangako pagka-eleksyon. Nang sasabihin, lahat yan mga kababayan ko, pag ako ang nanalo, pakikinisin ko ang mga mukha ninyo. Pero yung mga mukha nila, puro lubak-lubak. Parang, yan lagi ang mga pangako nila pagka araw ng eleksyon. Pakikinisin daw.
Pero mukha nila para mga balat ng talaba. Ang kakapal na pamumukha na yan, mga yan. Nakakagalit dahil unang-una puro kasinungalingan. Lahat naman siguro kayo nakapanood nung hinarangan yung daan ng mga katutubo doon na binigyan ni President Duterte ng mga titulo yan. Tapos ngayon gustong bawiin. Tapos ngayon sasabihin, libo-liboan niya ng mga binigyan kong titulo. Bullshit. Anyway, kalimutan na yung mga animal na yan. Basta ang pakatandaan ninyo, huwag nyo na iboto yung mga animal na yan dahil sinasabi ko sa inyo, yan ang papatay sa inyo mga Pilipino. Ako kung tutuusin, wala akong pakialam dyan eh. Kung tutuusin, wala akong problema dyan. Kaya lang ako nagsasalita para dito sa mga kababayan kong walang masaing. Ganun lang po kasimple yun. Anyway, maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe na bago at doon pa po sa mga bago mag-subscribe. Ito na ang channel na dapat nyo i-subscribe. Huwag nyo nang i-subscribe yung mga malalaki ang ilong dyan. O isa pa, nakita nyo doon si Gadon? Doon sa Sona. Nandun si Gadon, hindi ko nga nakilala kanina. Akala ko kung sino yung naglalakad doon na puro ilong yung nakikita ko. Kaya hindi ko nakilala yung pala. Nung nag-side view, saka ko palang nakilalang si Gadon pala. Pero nung naglalakad din nakaharap, puro ilong ang mukha. Kagaya lang itong ilong ni Mike Abby nito. Anyway, subscribe. Birana Live Studio TV. Every time na may upload ako dyan, pindot ang like. Ganun lamang po kung gusto nyo sortin sa buhay. Pero kung gusto nyo malasin sa buhay, doon kayo mag-subscribe kay Mike Abby. Huwag sa akin. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.